Putang ina nyo! Anong walang masasaktan? May masasaktan! Ano? Anong walang masasaktan? Meron! Ay, nako sir! Pwede yun! Pwede yun sir! Pwede yun sir! Ayaw nila makinig, kanina pa kami dyan eh. Yung mga kawatan ng buwan sa akin. Hindi ko lang ganyan. Baseball ano lang tayo. Baseball lang to sir. Paparamdam lang namin sa kanila. Sir, wala talaga kami magagawa. Baseball lang to sir. Baseball lang to sir. Ano pa lang tayo? Kayo rin. Papa, hindi! Ikaw na ang pangalawang bagman. Sisunod ko. Bawal lang, bawal. Ilabas ang gasolina! Paulit po ka. Bawal yan, bawal. Kayo kanina. Wag na. Bawal yan talaga. Martin, pangit! Labang tayo! Labas yung gasolina sa gasolina. Gasolina. Ipakita ang lakas ng taong bayan sa mga politikong kurakot at sakin! Oras na! Bravo, Pilipino! Martin, abong pusok! Bawal kami magganyan sir, pero pag nanakaw nila pwede. Putang ina nila. Masakit ka ng tayo! Bravo na po, magtanggol yan si Martin! Nanakaw yan! Ano sir? Ano sir? Ano, sir? Saan? Gasolina na lang ulang oh. Ano lang, sir? Tama na kayo! Tama na kayo! Tama na! Bawal. Walang pagtapos. Oh, sama na tol! Sama na tol! Huwag pala kayo eh! Oh, sama na! Sama na! Mga duwag! Magagalit sa atin yung mga ano natin. Babayan. Galit na rin po sila sa mga politikong nandyan sir. Oh, galit sila. Galit Kung pero totoo kasi mas maraming simpati ang mararating sa amin dito. Alam namin yun, pero hindi ganito ang gagawin natin. Tanga! Nanakawan na! Oh, sama na! Asan na yung Pilipino? Tayo, wala nga alas! Asan na yung Pilipino? Panindigan tayo! Panindigan tayo, wala nga alas! Susunogin. Ang kamatis ng Pilipino. Hindi natin pinagsunogin ang bandera ng Pilipinas. Pukulong tayo lahat dito! Mga Pilipino! Susunogin yung gulong. Oo. Sana bawal magsunod.
magsunog ng gulong pero magnakaw pwede. Umilos kayo! Mga Pilipino! Oh, sama kayo. Hindi nakatingin na Hindi kayo! kayo sama. Kala. Hoy, hindi ba kayo sasama? Umilos! Ayan o, nananakawan na kayo. Live pa rin kayo. Umilos! Pilipino! Gulong na nga. Huwag lang daw magsigaw! Huwag lang magtapon! Kumanda tayo! Mati-mati magdanaw! Mati-mati magdanaw! Magdanaw! Sino? Tanga! Nanakawan na! Alis dito! Hindi na tayo matutulong na kapatid! Tamahan tayo dito! Usap tayo dito! Sino ang walang tulog sa inyo at napuyat? Tangin na, alas 3 pa kami ng umaga dito. Nananawagan. Kanina pa akong alas 3. At natulog ako. Ilabas ang gasolina! Di ba kayo nakakaramdam ng korupsyon dito sa bansa natin, mga ma'am-sir? Ulo kayo! Magaganda pa buhay nyo para di kayo makiisa sa amin? Buhayin na kongreso. Di ba kayo naapektuhan ng baha? Oo. Mga kanang Pilipino. Kasi kung hindi, sige, Buhayin diretso ang kayo! kongreso. Gusto mo magbago? Tangina nyo! Mampag kayo! Bakbon! Tang kayo! Bahan na magnanakaw. Patuloy na ba ako magnanakaw diyan? Mga bulok! Siling na idol. Sama na kayo sa mga jeep! Kayo, mayayaman ba kayo nandiyan sa jeep? Di kayo nakakaramdam ng kahirapan dito? Lumabas na kayo! Mag-isa kayo! Mag-isa kayo! Puputante kasi! Ayun kayong mga congressman. Asan na Pilipino? Pangila mga Asan na Pilipino? Makinig na kayo! Pangilang bahay yan. Wala number! Na. Nagawa natin patalsikan! Ang mga Espanyol! Mga Apol at Amerikano! Nananawan natin yan sa mga politiko na papayagan ng Nanahimik ang Mindanao. Nagsiwala kami. Kawakan pala kayo. Kami hindi! Kala namin sila ang pupunta sa amin! Binoto nga nga sila! Ina, sana hindi kami pumayapa. Ngayon sila ang naupo! Wala silang ginawa kundi maglanaw sa pera ng taong bayan! Okay na yan! Okay na! Nahiyag na natin! Nakita nyo, bawas ako. Okay na! Ibalik na! Dito lang! Dalin! Ang Badlila! Sir. Pangina, mabigat yung dinala. Sana yun. Bakit may pabalik pa? Ha? Huwag na ibalik yan. Sinunod na yan. Tangina nyo, palibasa mayayaman kayo!
Pamilya nyo, ninanakawan. Kayo mismo, ninanakawan. Lumabas ka dyan, Ma'am General Waters! Yung ginagawa natin sa lahat ito. Laban! Laban Pilipinas! Lugi na yan! Lugi na yan! Parang isang okay lang tayo. Hindi ako nangangagat. Magandang gabi po! Magandang gabi po! Malakasan nyo! Lahat po rin ang dumadaan na traffic. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon kasi kahit magkakahiwa-hiwalay tayo, iba-iba yung politika natin, iisa ang hangarin natin. Ito tinuro sa akin ng isang kaibigan ko, dating military. Nung sila ay umalsa sa isang gobyernong nagnakaw ng eleksyon, sabi niya, isa lang hangarin namin, malinis na eleksyon. Yun yung panahon nila. Ngayon, isa na naman ang hangarin natin. Pareho-pareho tayo dito. Gusto natin malinis na gobyerno. Alam niyo ba na pag ninanakawan tayo, may direct correlation yung pagnakaw nila ng pera dun sa ating kalusugan kasi lumiliit yung para sa healthcare. Kapag ninanakawan nila tayo, tumataas ang crime rate kasi kulang ang pulis. Kapag ninanakawan nila tayo, kulang yung edukasyon, nagiging mangmang ang mga anak natin dahil kulang ang sahod ng teachers, kulang ang classroom, substandard ang educational materials. Tuwing ninanakawan nila tayo, tayo ang ninanakawan sa serbisyo ng gobyerno. Nakakahiya. Alam nyo, okay lang sana kung mayaman tayo, kaya natin ipamigay yung barya. Kung barya yung ninanakaw nila. Hindi na ito barya. Ang pinag-uusapan natin dito, trilyon. Hindi pa nga ako nakakakita ng 1 bilyon na cash eh. Pero sila halos araw-araw ang dumadaan sa mga opisina at dumidiretso sa mga bulsa. Bilyon! Kayo ba nakakita na ng kahon-kahon ng bilyon? 100 million nga, di ko pa nakikita. Kayo ba nakakita na ng 100 million? 10 million nga, mahirap pa eh. Pero sila, ordinaryo yan. Tapos, in spite of that, iinsultuhin pa nila tayo. Ninanakawan na nila tayo, tapos yayabangan pa nila tayo. Lalabas sila, hoy, ang gaganda ng kotse nyo! Baka pwede kami makasakay, kami naman nagbayad niyan eh. Diba? Atin yan. Pag nagdedebo yung mga prinsesa nila, pera natin yung pinambabayad sa multi-million peso na gown. Saan ka nakakakita? Nagpaaral pala tayo ng mga anak nila abroad. Samantalang hirap na hirap tayo ipaaral sarili nating mga anak kahit sa public school. Alam ko mahaba ang pasensya ng Pinoy. Totoo yan. Kalabaw tayo. Kumakayod ng kumakayod. Hanggang sa umabot dun sa punto na hindi na natin kinakaya. Kahit ang palaka, kung ilagay mo sa tubig at dahan-dahan mong painit yung tubig, mag-a-adapt. Hanggang sa umabot na yung tubig kumukulo. By the time umalsa tayo, by the time maisip natin na umalis dun sa tubig, luto na tayo. Huwag natin paabutin sa ganun. Alam ko araw-araw nakakakita kayo ng mga kwento. Yung kwento na eto na naman si congressman pala humingi ng ganito. Si congressman pala nakatanggap ng ganito. Minsan sa dami ng dumadating na mga storya, nabubugbog na tayo at minsan iniisip natin, ayoko nang basahin to. Pero mali yun eh.
Mali yung sabihin natin, ayoko nang basahin to. Dapat, ayoko nang gawin nila ito sa atin. Kung tayo, kaya natin magtiis, ipapamana ba natin ito sa mga anak natin? Ipapamana ba natin yung ganitong kayod natin sa araw-araw? Ipapamana ba natin sa mga anak natin yung naghahagilap ng pera? Ipapamana ba natin sa kanila itong bulok na healthcare system kasi hindi na nila pinopondohan? Gusto nyo bang mangyari sa mga anak ninyo na kapag may nagkasakit sa pamilya nila, magiging dukha na sila? Kasi ganyan ang tinigil ni PRD, pasensya na nabanggit ko. Ganyan ang gusto natin mawala. Gusto natin mawala yung pagkakataon na magiging dukha na naman tayo gawa ng pagnanakaw nila. Isipin nyo healthcare. Alam nyo ba na ang daming pera ng healthcare, ng PhilHealth? Kasi dyan yung taxes sa sugar. Andyan yung taxes sa mga sweetened drinks. Yung sin taxes, dyan pumupunta. Ang daming pera ng PhilHealth. Pero bakit ngayon lang nagka-zero billing? Kaya na natin, kahit noon pa mag-zero billing. Pero bakit ngayon, nung 2022 and onwards, bakit walang zero billing? Bakit ang laki ng binabayad natin sa laboratory fees? Bakit ang laki ng binabayad natin sa paggamot sa atin? Bakit kailangan natin ng pera para mabuhay? Dati mura na yung tubig. Dati natatakot ng magtaas ng presyo yung mga MWSS. Bakit ngayon kaya na nilang magtaas ilang beses sa isang taon nang hindi na natin halos napapansin? Hindi na dapat natin tinitiis ito. Masyadong masakit. Masyadong insulto na. Kung okay lang sa inyong ninanakawan kayo, hindi naman yata natin hiningi ang permiso ng mga anak at mga apo natin. Kasi mamanahin nila yung ganitong sistema. Mamanahin nila yung kapabayaan natin kung hindi natin sasagutin ito ngayon. Mamanahin nila yung utang. Mamanahin nila yung kapal ng muka ng mga katulad nilang nagnanakaw sa atin ng harap-harapan. Tinuturuan natin yung mga susunod na henerasyon na okay lang ito kung hindi tayo gagalaw. Kung para man lang sa mga apo, para man lang sa mga anak natin, kahit hindi pa sila isinisilang, gawin na natin ito. Papuntahin nyo dito yung mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, punta kayo dito. Hindi ko to hinihingi sa inyo dahil gusto kong mayroon kaming political objective. Tapos na po yun sa ngayon. Kailangan, para magkaroon ulit tayo ng diskurso, okay lang yung nag-aaway tayo sa social media, yung magkakaiba tayo ng pananaw, okay lang yun kasi may kalayaan tayong makipagbardagulan sa isa't isa. Pero kung papabayaan natin itong mga to, kahit yung espasyo para sa bardagulan natin, magiging masyado ng mahal. Mawawala na yung tunay na diskurso. Mawawala na yung pakikipag-usap natin sa isa't isa at pakikipag-usap natin kahit dun sa mga taong iba ang pananaw. Kaya kahit iba ang pananaw mo, makiisa ka na. Para sa atin, para sa mga anak, para sa mga apo. Sabi ng Korte Suprema dati, for generations yet unborn, kailangan protektahan natin sila. Buksayin natin yung problema ngayon na. Hindi na natin ma-afford makaintay eh. Kung marami tayong pera, mahaba ang pasensya, at hindi namimiligro ang buhay natin, okay lang eh. Pero alam nyo ba sa ninanakaw nila? Pati yung crime rate apektado. Gusto nyo ba na araw-araw
wala tayong kasiguruhan, akyatin ang bahay ninyo, ma-hold up yung anak ninyo sa kalye, makarnap kayo, tumataas na naman ang crime rate, hindi nila sinasabi sa atin. For the future and for ourselves, maawa naman tayo kahit sa sarili natin. We deserve better. Di ba sabi ni VP Inday? We deserve better. Ano ba naman klase? Bayad ka ng bayad ng buwis, tapos bariyang serbisyong natatanggap natin? We deserve more than this. We deserve a clean government. We deserve healthcare. We deserve a safe environment. Pero hindi yan mangyayari kung ninanakawan nila tayo. Para sa sarili, para sa mga anak, para sa pamilya, para sa future at para sa present. Punta na kayo dito. Let's stand together kahit anong kulay ninyo. Lahat tayo naghihirap. Ang hindi lang naghihirap yung mga magnanakaw. Konti lang sila. Marami tayo. Let's all stand together. Kapit-bisig, balikat sa balikat. Kaya natin puksain ito kasi natatakot na sila sa atin. Kung hindi sila takot, aapihin ba nila si Congressman Barsaga? Tama! Kung hindi sila natatakot sa atin, magmamadali ba silang pumakaripas Tama! lumabas? Tingnan nyo ngayon, no? Kung hindi sila natatakot sa atin, di nagmayabang na naman sila, makikita mo sila sa mall, sa grocery, bumibili ng mga bagay na pinaglalawayan lang natin. Kung hindi sila takot, magpapadala ba sila ng libo-libong trolls para insultuhin tayo sa social media pag nagpo-post lang tayo ng hinaing natin? Kung hindi sila takot, mag-iinarte ba si Presidente na kunwari may iniimbestigahan na flood control? Magko-congressional inquiry ba sila kung hindi sila natatakot sa atin? Yun po yung pangsalag nila sa atin eh. Gagawa sila ng sarili nilang kwento. Gagamitin na naman pera natin, oras. Oras na dapat gumagawa sila ng batas para sa kapakanan natin. Takot sila, alam na natin yon. Yung iba sa kanila, nagtatago na sila ng mga ninakaw nila. Yung iba sa kanila, naghahanap na kung saan sila mag-i-immigrate. Hindi ito sikreto. Bago mangyari yon, panagutin natin sila. Para sa sarili natin, i-regain natin yung dignidad natin. Para sa bayan at para sa sarili natin. Tuloy-tuloy na ito. Maraming salamat. Bring everybody here. Come over sa Batasan. Nananawagan kami, magsipuntahan na kayo dito. We'll see you here. Maraming salamat po at Hornet Tricks. May naipanalo! Wala. Wala! Napagod lang tayo. Tama. Para isang tiis na lang, kahit abutin tayo isang buwan rito, bago maging 1 milyon, huwag tayo umalis! Yes! Yung iba pwede naman magpaalam eh. Kung may trabaho, palitan lang hanggang tumami. Isang sakripisyo na lang. Opo, Ma'am Proud Bisaya, opo. Oh, pag umabot, ulitin ko yung sinabi ko kanina, pag umabot tayo ng 1 milyon, eh di buhatin na natin yung House of Representative, ilipat natin may ibang lugar. Cellphone dito? Cellphone yun, Cellphone. Logic, mapayapa yun. Eh, ano? Anyway, sa atin yung building na yan eh. Nakilongher. Tapos tayo naman ang upo sa kanila. Long hair. Tanong ko, may mga parating pa ba ngayong gabi? Meron! Tanong uli ha, may parating pa ba ngayong gabi? Meron! Oo. Hihintayin natin sila o hindi? Hindi! O, nagkaisa tayo, dito tayo lahat. Andyan si General Romy Pukis, andyan si Colonel Mitran, andyan si General Kaloy Kita. Sama-sama tayo! Baka naman pagtulog na kami dyan, tandaan kayo mag-aalisan. Tapos bukas, tatlo na lang kami sumisigaw rito. Okay na rin yun. Bukas na yan, pwede. Iiwanan nyo ba kami? Hindi! Para isang hirap na lang tayo. Pilitin natin magparami. Kaya hindi.
nananawagan naman ako sa mga kapatid nating kapulisan. O ito, panawagan. Tapos na yung panawagan ko sa inyo. Marami tayong kapatid na kapulisan. Sa mga kapatid nating kapulisan, alam ko, sa damdamin ko, nakikita ko rin yung damdamin nyo, gusto nyo itong ginagawa ng taong bayan kasi kayo rin nahihirapan na. Ngayon, mga kapatid nating kapulisan, may mga kamag-anak kayo, merong mga kaibigan na wala sa serbisyo, pwede nyo nang bulungan. Tulungan nyo na yung tao para matapos na ang laban natin. Magtulungan na tayo para isang buhos na lang ito. Nakakapagod na. Nakakapagod na, sa totoo lang. Pero para sa pagbabago ng bansa, dapat hindi tayo napapagod. Sabi ni Congressman Kiko, ang dami nang tumatakas ng mga congressman. Alam nyo ba kung anong takot nila ngayon? Dumami tayo. Ang takot ng mga congressman, dumami tayo. Pag dumami tayo, yun na ang kanilang katapusan. Magandang gabi po sa inyo. Handa ba tayong manatili ngayong gabi? Sapagkat merong mga nagpahayag na paparating ngayong gabi. Kaya walang bibitaw, nandito na tayo. Magpapadala sila ng 10 toneladang kamatis. Ayos! Ayos ba yan? Ayos! Sasamahan na rin natin ng sibuyas, bawang at itlog. Ayos ba yan? Ayos! Masarap na panggisa dahil ang ihalo natin karne ng mga buhaya. Masarap pa yan? Sarap! Mabuhay Pilipinas! Mabuhay! Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Ang lahat ng mga gustong magsalita at tumungtong sa mga saysayang entabladong ito ay niyayaya po namin dito sa harapan. Ngayon nyo ilabas ang lahing matapang. Ngayon nyo ilabas, ipakita na hindi natin kinakahiya ang pagiging isang Pilipino na may prinsipyo, maka-Diyos, maka-tao, at higit sa lahat, handang ipagtanggol ang pagkape at handang patayin, handang sugpuin ang mga kurap na mga buhaya. Mabuhay Pilipinas! Mga Muslim ba dito? Itaas ang kamay! Sino mga taga-BARM dito? Nakakalungkot, no? Pero okay lang naman din. Dadami din tayo maya-maya kasi nagtawag na ako ng mga kababayan natin. Magmumula dito sa Quezon City to Pasig City. Meron akong tinawag dito mismo sa Quezon City. Tapos sa Pasig, meron din manggagaling. Ngayon, inaanyayahan ko po lahat, kayo, lahat ng mga vloggers dyan Ma'am Marmy, thank na nakatutok ngayon, mga kababayan ko, mga Pilipino, saang sulok man ng mundo, nananawagan po kami. Kung gusto po natin ng pagbabago, ang pagbabago ay nasa atin mismo. Okay? Hindi po sa sistema. Ang sistema ay naka-organize na. Pero, yung pagbabago, nasa atin yun. Paulit-ulit na lang kasi, hindi tayo nadadala. Masyado tayong na sisidus ng mga ayuda, ng pera, ng yung walang wala tayong pagbabago eh. Hindi natin nare-realize Kita na niyo yung mga iisahan grupo na yan. tayo ng mga taong ito. Ayan po yung susunugin namin bukas. So nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ngayon na po, nagkongreso. Nakikiusap po ako sa inyo. Pumunta na po kayong lahat dito. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat.